Abiso po sa mga taga Marikina at Makati, mawawala ng tubig sa inyong lugar simula bukas. Ayon sa Manila Water, magkakaroon ng water interruption sa barangay San Lorenzo sa Makati bukas, alas 10 ng gabi hanggang hating gabi ng Huwebes. Mawawala naman ng tubig sa barangay Bel Air, alas 10 ng gabi sa Huwebes, natatagal hanggang alas 3 ng madaling araw sa Biyernes. Ganito mga oras din mawawalan ng tubig sa barangay Loyola Grand Villa sa Marikina. Inaabisuhan po ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na mag-ipon na ng tubig. Balikan po natin ang ating panayam kay Ms. Rodora Ferrer, Executive Director ng Catholic Schools Association of the Philippines. Ms. Ferrer, magandang tanghali po muli. Magandang tanghali, Ms. Tia. Ayan, Ms. Ferrer, mas malinaw na po ang ating linya. Ms. Ferrer, balikan ko lang po, yung kung saan po tayo naputol. Meron na ho ba kayong sarili po ninyong direktiba o kaya pahayag tungkol dito sa mga ulat ng hazing? Tsaka meron ho ba kayong jurisdiction or ano ho yung pwede ninyong gawin dun sa mga Catholic schools na inyong miyembro kaugnay nitong issue ng hazing? Actually, sa ngayon po, wala hong statement ang AP tungkol dito as an association, pero sumusuporta po kami sa inilabas ng tungkol dito. At dahil ito po ay Association of Catholic Schools, so sa amin po is nakikipag-ugnayan kami sa mga school officials ng mga eskwelahan tulad ng De La Salle University para malaman namin ang aksyon na sinasagawa nila tungkol nga dito sa kaso. So meron ho kayong pakikipag-ugnayan doon sa mga eskwelahang sangkot dito? Meron po. Nakakausap po namin sila at ang ano namin na nakikita naman namin ang nagiging efforts ng De La Salle para magkaroon ng investigasyon tungkol dito sa mga kaso ng hazing. At talagang nakikita naman namin ang resolve na of course wala ho sa atin na may gusto na nangyari. Pero meron ho ba kayong mga sarili nyong rekomendasyon na ibinibigay sa mga eskwelahan? Halimbawa doon sa mga parusang ipinataw sa mga frat members, tingin po ba ninyo yung suspension sapat na po ito? Wala ho kaming nagiging ganyang pag-uusap pa kung what if we find the sanctions imposed by the school as fair and reasonable. Pinagkakatiwalaan po namin ng mga opisyal, ng mga eskwelahan tungkol sa pag-handle nila ng mga ganitong kaso. Pero pwede ho namin yan pag-usapan at in fact ngayon ho talagang kanya-kanya ho kasing responses sa mga eskwelahan. Tulad po ng presidente ng CDAP, Mr. Brother Jun Ergiza, doon po sa De La Salle Araneta, naglabas na rin ho siya ng sarili niyang direktiba sa kanyang eskwelahan. At Ms. Ferrer, bilang asosasyon po ng mga Catholic schools sa ating bansa, meron ho ba kayong mga long-term plans para kahit paano talagang tuloy masugpo na itong problema sa hazing? Yung mga naging recommendation ni Archbishop Sophie, naniniwalaan po namin yan na talagang kailangan po kasi talaga sa isang eskwelahan maramdaman ng mga estudyante na the community itself is a caring and nurturing community, kung kaya hindi na ho kailangan na pumunta sila sa mga organizations, fraternities, lalo na yung hindi recognized ng eskwela. Dahil sa eskwelahan po, dapat nandoon na, doon na makikita ng bata na meron siyang pwedeng takbuhan, meron yun, so yung sense of belonging, magkakaroon siya ng mga pwedeng maging kasamahan, lalo na, we understand that they are in a stage of life that they will need a lot of support from their peers and from their schoolmates. All right, Ms. Rodora Ferrer, Executive Director ng Catholic Schools Association of the Philippines. Maraming salamat po at magandang tanghali po. Thank you, Ms. Tia. Bye.